Mapagpalang araw sa iyo, Miss Angel, at sa iyong mga tagapakinig. Ang pangalan ko po ay Neri, taga Samar. Nais ko lamang magbahagi ng isang kwento na nangyari sa aking ina. Palagi niya itong kinikwento sa aming mga magkakapatid. Noong kadalagahan pa po ng aking ina, ay hindi mapagkakaila ang kanyang kagandahan. Ligawin daw ito ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Dahil hindi mapagmataas ang aking ina, ay kahit sino na ay nanliligaw sa kanya. Hindi lang kasi sa panlabas, kundi sa loob ay mabuti ito. Kaya marami talagang humahanga sa kanya. At sa dami ng nanliligaw, ay merong isang lalaking pumukaw ng kanyang atensyon. Dahil sa pagiging kakaiba nito, pangalanan na lang natin siyang Dario. Mabait naman daw itong si Dario. Naging kakaiba lang daw ito dahil halos maghahating gabi na ito umaakyat ng ligaw. At ang nakakabahala pa ay hindi man lang nito kayang linisin ang kanyang sarili. Nakapaalang ito, madungis, at meron itong amoy. Malakas daw ang amoy ni Dario na parang may putok. Gusto siyang pagsabihan ni nanay noon, pero nahihiya siya. Baka daw masamain pa ni Dario, kaya hinayaan na lang nila ito. Palagi itong bumibisita at may dalang bulaklak at maraming prutas na pinagtataka naman ni nanay dahil papaano siya nakakabili ng magagandang bulaklak at mga iba't ibang prutas, gayong hindi niya maayos ang kanyang sarili. Pangiti-ngiti lang daw ito at masaya na nakikita lang niya si nanay araw-araw. Si Dario nga po pala, Miss Angel, ay nakilala lang din ng pamilya nila nanay sa taniman. Mag-isa lang itong naninirahan sa isang maliit na kubo. Mas nauna pa nga daw doon sa lugar na yun si Dario kesa sa mga magulang nila nanay. Kaya kampante sila at alam nila na mabait ito. Lalo pa wala din naman siyang masamang ginagawa noon kay nanay. Gustong-gusto ng diretsahin ni nanay noon si Dario para tumigil na ito sa panliligaw. Ngunit hindi masabi ni nanay at tanging kaibigan lang daw kasi talaga ang tingin nito kay Dario. Pero nahihirapan daw si nanay noon kung paano sasabihin. Parang pakiramdam niya ay merong pumipigil sa kanya na sabihin yung salita na yun kay Dario. Kaya naman sige pa din ito sa pagbisita sa bahay para manligaw. Dumating ang kapiyastahan sa lugar nila. Ang mga kadalagahan ay inanyayahan sa isang sayawan na magaganap malapit sa likod ng simbahan. Kaya naman todo ayos noon ang nanay dahil dadalo daw siya. Kasama ang mga kaibigan na babae ay masaya na silang tumungo doon para magsaya. Kahit sinong kalalakihan ay may pagkakataon na maisayaw ang kanyang hinahangaan na babae. At syempre ang haba ng pila sa nanay noon. Halos hindi na nga daw siya makaupo dahil sa sunod-sunod ang mga kabinataan na gustong maisayaw siya. At bago matapos ang gabi na yon, ang panghuling lalaki na sumayaw sa kanya ay walang iba kundi si Dario. Walang kaalam-alam si nanay na dadalo din pala noon si Dario. At ganun pa din, madungis, walang ligo, nakapaa at mabaho. Pero hindi umayaw si nanay noon dahil mapapahiya ito kung hindi niya tatanggapin ang alok na sumayaw. Kahit pinagtitinginan sila ng maraming tao at yung iba ay tumatawa pa, hinayaan na lang ni nanay. Ramdam ni nanay ang haplos ni Dario sa kanyang bewang at ang mga titig nito habang nakangisi ay doon na nakaramdam si nanay ng pagkailang. Kaya dali-dali niyang tinabig ang kamay nito
at nagmadali ng umalis. Sinundan si nanay noon ng isa niyang manliligaw na ang pangalan ay Damian at sinabihan siyang ihahatid na siya nito sa bahay. Pumayag naman si nanay noon dahil baka habulin naman siya ni Dario. Mas lalo siyang kakabahan at matatakot. Mukha yatang ang lakas ng tama sa'yo ni Dario. Ewan ko ba, gusto ko na siyang patigilin sa panliligaw. Kaso ang hirap, naaawa kasi ako. Diretsuhin mo na kasi para mabawasan naman ang manliligaw mo. Para hindi na ako mahirapan. Pabiro ni Damian. Habang naglalakad na sila sa madilim na daan, ay napatigil sila dahil sa isang malakas na huni na kanilang narinig. Hindi naman yun huni ng isang ibon. Kakaiba daw yun at pakiramdam nila ay tila may sumusunod sa kanila. Lumakas din ang hangin noon dahilan para maggalawan ang mga sanga ng puno. Habang nagmamasid sa paligid ay dahan-dahang hinawakan ni Damian ang kamay ni nanay at sinabihan siya na huwag matakot. Nagpatuloy na sila sa paglalakad at sa saglit na napalingon si nanay sa isang malaking puno ay may naaninag siyang parang anino. Katabi lang ito ng puno at parang nakatingin ito sa kanila. Damian, sandali. May tao dun sa ilalim ng puno. May flashlight ka ba dyan? Dali-dali namang inilawan ni Damian ang tao sa may puno. At laking gulat nila ni nanay nang makita nila ang isang nilalang na korting tao. Itim na itim ang buong katawan. Nakangiti ito at may namumuting mata. Nagmamadaling hinila ni Damian si nanay at parehas silang kumaripas ng takbo. At habang papalayo sila sa may malaking puno ay may naamoy din si nanay na kakaiba. Parang pamilyar na amoy. Amoy ni Dario. Habang tumatakbo ay nag-uusap sila nanay at Damian na parang parehas lang din ang naiisip nila. Aswang. Aswang ang nakita nila. Nang maihatid na ni Damian si nanay ay agad naman nila itong nakwento. Aswang din ang naisip ng mga ito. Kaya naman hindi na muna nila pinauwi noon si Damian para tiyak na ligtas siya dahil baka maharang pa siya nito sa daan. Tuwang-tuwa daw noon si Damian dahil doon siya makikitulog. Ngunit yung gabing yun ay naging pahirapan sa kanila. Parang may kung ano daw sa bubong nila nanay noon. Hindi nila alam kung pusa ba yun or kung ano man. Sunod-sunod ang kalabugan. Parang may nagkukot-kot sa taas. At sobra ang mga alulong ng mga aso ng mga panahon na yun. At ang parang ang dami rin mga bato na tumatama sa bubong nila. May hawak nga daw noon na itak ang tatay ni nanay dahil pakiramdam nila ay mayroong aswang sa taas ng bubong. Sinisigawan daw nila ito ngunit patuloy pa din sa ginagawa sa taas ng bubong. Ngayon lang nangyari sa amin to, Utoy. Hindi kaya ikaw talaga ang gusto ng aswang? Naku, hindi po. Baka po ibon lang yan at hindi naman po aswang. Paniguradong aswang yan. Teka at maghahagis ako ng asin. Magdamag lang nagbantay noon si Damian at ang tatay ni nanay. Kahit sigawan at hagisan ng asin ay hindi ito tumigil. Hindi din nila ito pinuntahan sa labas para tingnan
dahil wala naman daw silang alam para lumaban sa mga aswang. Kaya inabot daw ng madaling araw ang pagbabantay nila at nung unang tumalaok na ang manok ay saka lang ito nawala. Kinabukasan na maliwanag na ay nagpaalam na din si Damian. Ngunit bago yon ay tiningnan niya ang bubong nila nanay. Walang kahit anong bakas ng bato doon at parang normal lang. Wala ding sira. Bumangon noon si nanay na masama ang pakiramdam. Hinahanap niya si Damian ngunit sabi ng tatay niya ay umalis na at hindi na siya ginising. Nahiga na lang siya ulit dahil pakiramdam niya ay lalagnatin pa siya. Pero sa ilang minuto na yon ay minulat ni nanay ang kanyang mata. Nagulat siya dahil wala na siya sa kama niya. Nagising siyang nasa damuhan sa ilalim ng malaking puno. Puros berde ang nakikita niya, maaliwalas ang paligid, maraming paru-paro na lumilipad at maraming bulaklak. Nagtataka lang siya noon at palinga-linga siya sa paligid hanggang sa laking gulat niya nang biglang sumulpot si Dario sa harap niya. Madungis, mabaho at nakapaa. Dario? Bakit? Paano? Nasaan ako? Bakit tayo nandito? Tanong ni nanay at sa unang pagkakataon, sa unang beses ay nagsalita si Dario. Nandito ka sa lugar na tayo lang. Magiging masaya ka dito. Kasama ko. Nakakapagsalita ka? Pero bakit nilihim mo? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Gusto ko nang umuwi. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Gusto mo ng ginto? Kaya kong ibigay sa iyo yun. Basta sabihin mo lang. Sabihin mo lang na oo. Umiyak na noon si nanay. Tumakbo daw siya palayo kay Dario. Pero nagtaka siya dahil hindi siya umaalis sa kinatatayuan niya. Hanggang sa bigla daw siyang hinawakan nito. Pagharap ni nanay ay tumanbad sa kanya ang isang maitim na lalaki. Sobrang itim na magulo ang buhok at puting-puti ang mata. Sa sobrang takot at gulat ni nanay ay nawalan daw siya ng malay noon at nagising na lang daw siyang nakahiga na sa kwarto niya at maraming taong nakapalibot. Nanay at tatay niya, isang albularyo, si Damian at ilang malapit na kapitbahay. Gulat na galat daw noon ang mga magulang ni nanay. Umiiyak silang lahat dahil 2 araw na palang hindi gumigising si nanay. Ang balita na sa buong barangay ay patay na daw ang nanay. Kaya nagpatawag na daw ng albularyo. At doon nalaman na hindi pa siya patay, kundi nananaginip lang daw si nanay. Kwento ni nanay ang pagbabagong anyo ni Dario. Kung ano ang itsura ng nilalang na nakita nila nanay noong gabi. Ayun din ang nakita niya sa panaginip niya. Ibig sabihin si Dario at ang aswang na inaakala nila ay iisa pala. Doon ay napag-alaman nila na isang agta daw ang nilalang na yon. Malaki at matangkad. Maitim na maitim ang balat. Halos parang anino. Mahaba at gusot ang buhok. Madalas nakatira sa gubat o puno. Tahimik lang na nagmamasid at may mapuputing mata. Kumalat ang balita na aswang si Dario, engkanto at kung ano pa.
Madaming tao ang nagtangka sa kanya, ngunit simula noon ay naglaho na lang itong parang bula. Tumagal at paulit-ulit ang ginagawa ni Dario kay nanay. Sa panaginip ito nagpapakita, nag-o-offer ng kung ano-ano para lang sumama siya sa lugar niya. Meron pa na sinabihan itong maghukay si nanay at may makikita siyang sandamakmak na ginto. Ngunit sabi ng albularyo ay huwag daw sundin dahil ang kapalit nun ay kaluluwa mismo o ang katawan ni nanay. Sinabihan siya ng albularyo na sa tuwing dadalawin siya nito sa panaginip ay huwag magsasabi o sasang-ayon sa kung anumang sabihin ni Dario, na dapat ay puro taliwas lang ang isasagot niya. Huwag siyang kakain ng kahit anong ihain sa kanya ni Dario. Sa tuloy-tuloy na pag-oorasyon ng albularyo, makalipas ang buwan ay paminsan-minsan na lang itong dumadalaw sa panaginip niya. Dati-rati ay nakakadalawang araw na tulog ang nanay. Hindi talaga siya pumayag sa gusto ni Dario. Hanggang sa nagkaroon na ng pamilya si nanay, paminsan-minsan pa din na ay nakikita niya si Dario. Hindi na lang sa panaginip, kundi sa likod ng mga puno. Nagmamasid, nagbabantay. At sabi din ng nanay na sa tuwing lilingunin niya ay agad itong nawawala. At sa pakiwari din niya ay tumanda na rin daw si Dario.